So at ito na nga guys, House begins Sara impeachment deliberations today. Pag-usapan natin ang umiinit at umitindi na sigalot sa impeachment ni Inday Lustay. Maraming mga kasinungalingan, maraming pangbabaliko, napilit gumagawa ng ibang issue para malihis kay Sara ang usaping ito. Ang usaping ito ay hindi dapat binabaliwala at dapat walang katakutan dito. Kung talagang walang ginagawang mali, bakit hindi sagutin, bakit hindi harapin? Kagaya na lang ng Madriaga Affidavit. Isang testigo na kayang wasakin ang elaborate lies sa tumitinding usapin ng impeachment laban kay Inday Lustay. Hindi sapat ang denial. Ang kailangan dito ay ang sagot. Sagot na pwedeng pagulaanan ang bawat testimonya ng tumatayong witness. May mga dokumento na hindi pwedeng baliwalain. Ang Madriaga Affidavit. Ito ay isang sworn statement, detalyado, may lokasyon at may konkretong aligasyon. At kung ito naman ay haharap sa House Committee on Justice sa ilalim ng mga miyembro ng Quadcom, maaaring mabasag ang buong narrative defense ni Sara Duterte. Ano nga ba ang Madriaga Affidavit? At bakit ito naging kritikal? At ngayon nga ay nagsimula na ang deliberasyon ng mga impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa House Committee on Justice. Isa sa sentrong ebidensya ay ang affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga. Sino nga ba si Madriaga? Si Madriaga ang dating bagman at intelligent officer ni Inday Sara. Ipinakilala siya kay Sara ng kanyang ama na si Rodrigo Roa Duterte. Noong taong 2018, naging tungkulin niya ang intelligent at counterintelligence task. Ang naturang affidavit ay may petsa at may specific claims, mga detalyadong aligasyon ni Madriaga. Ayon kay Madriaga, ang 2022 campaign movement ni Inday Lustay ay pinondohan ng mga drug lord at ng pogo. Hindi ito simpleng issue lang. Mabigat ito. At ito ay may potensyal na criminal liability at national security concern. Pangalawa, cash deliveries. Madriaga claim na personal niyang dinala ang mga bags na naglalaman ng 33 million to 35 million bawat isa sa iba't ibang lokasyon, sa parking ng Office of the Ombudsman, sa SM Mega Mall, mga hotel sa Quezon City, mga hotel sa BGC. Ang halaga, lokasyon at logistics ay pwedeng ma-verify sa CCTV, sa guest log, financial trail, phone geodata. Ito ay testable allegation. Pangatlo, corroborating evidence. Ang pinakadelikado, ayon sa affidavit, ang kanyang tatlong mobile phone ay may pictures, may text message, at may number ng pagtawag. At maaring magbigay ito ng digital paper trail. Sa panahon ng digital evidence, hindi sapat ang simpleng denial lang. Kailangan ito ay mabigyan ng linaw. Ito ay malinaw na malinaw. Walang take 1, walang take 2. Kumpleto, detalyado. May halaga, may transaksyon, at may lugar. At may direktang itinuturo. Kaya hindi ito basta-bastang aligasyon lang. Ito ay matibay, konkreto. Kaya muli, lagi niyong tatandaan, walang dapat ikatakot kung nasa totoo. Doon lang tayo sa totoo.